Hindi ko akalaing darating ang gabing ito. Matapos ang isang linggo sa Switzerland na puro saya, ng mga simpleng sandali, at ng mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa, heto ako ngayon, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin kay Alexander habang abala siyang nag-aayos ng furry place sa silid namin. Tahimik siyang kumikilos, pero bawat galaw niya'y parang sinasadya, maingat, banayad, halos parang musika ang ritmo. Ang ilaw mula sa apoy ay naglalaro sa mga mata niya, at doon ko lang napagtanto kung gaano na siya naging bahagi ng mundo ko. Cassandra, tawag niya, mababa ang tinig. Napalingon ako, lumapit ka rito. Tumayo ako at lumapit, marahan, para bang biglang mamigat ang bawat hakbang ko. Nang nasa harap ko na siya, hinawakan niya ang magkabilang kamay ko, saka marahang pinisil. Salamat, bulong niya. Para saan? Tanong ko, medyo naguguluhan. Para sa lahat ng binigay mong oras, ngiti, at tiwala sa akin. Hindi ko man laging nasasabi, pero, mahalaga ka sakin, Cassandra. Ramdam kong uminit ang mata ko. Minsan, mahirap paniwalaan na ang lalaking ito, ang dating malamig, matapang, at parang hindi kailanman matitinag, ay kaya palang magsalita ng ganitong kabigat na salita. Tinitigan ko siya. Alexander, hindi ko rin akalain na matututunan kong magmahal ulit. Pero nandito ka, at wala na akong ibang hihilingin pa. At bago ko pa namalayan, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. Banayad na damaykit ang labi niya sa akin, isang halik na puno ng init pero hindi nagmamadali. Parang sinasabi ng bawat pagdampi na, narito ako. Sa'yo ako. Sa simulay marahan, parang takot masira ang sandali. Ngunit nang maramdaman kong kumapit siya ng mahigpit sa bewang ko, saka ko lang tuluyang isinuko ang sarili ko sa yakap niya. Ang bawat halik niya'y mas lalong tumitindi, pero hindi kailanman nawawala ang lamang. Cassandra, bulong niya sa pagitan ng halik. I love you. Halos mawalan ako ng hininga sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin, kaya't idinikit ko na lang ang noo ko sa kanya at mahina kong bamulong, I love you too, Alexander. Paglalapit, unti-unti niya akong inakay papalapit sa kama. Hindi kami nagmamadali, ang bawat hakbang, bawat haplos, ay parang sinadya para tumatak sa puso ko. Hinailan niya ang kumot at maingat akong pinaupo. Naupo siya sa tabi ko, at marahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang kanyang palad. You're beautiful, bulong niya. Hindi ako kasing ganda ng iniisip mo, sagot ko, medyo nahihiya. Ngumiti siya, mas maganda ka pa. At muli niya akong hinalikan, mas matagal, mas puno ng damdamin. Sa halik na iyon, pakiramdam ko'y pinapawi niya lahat ng sakit, lahat ng takot na pinagdaanan ko. Habang patuloy ang mga halik, naramdaman ko ang marahan niyang mga kamay na humahaplos sa likod ko. Hindi bastos, hindi marahas. Para bang hinuhubog niya ang sarili niyang paraan para iparamdam na ligtas ako sa kanya. At sa bawat paghaplos, pakiramdam ko'y mas lalo kong naiintindihan kung gaano kalalim ang pagmamahal niya. Lumipas ang mga minuto na kami lang ang naroon, magkahawak, magkahalik, at nag-uusap sa pamamagitan ng mga mata. Wala nang kailangang salita, ang puso ko'y kumakabog ng mabilis, pero hindi dahil sa kaba. Kundi dahil alam kong ito na ang sandali, ang gabi na magsisimula ang bago naming yugto bilang mag-asawa. Handa ka ba? Bulong niya. Tinitigan ko siya. Ramdam kong puno ng respeto ang tanong niya, na kahit asawa na niya ako, hihintayin pa rin niya ang sagot ko. Tumango ako, nakangiti, at mahina kong bamulong, oo. At doon niya ako muling hinalikan. Mas mainit, mas malalim, pero hindi kailanman nawala ang pag-iingat. Sa bawat halik, bawat haplos, alam kong hindi ito basta laman lang ang nangingibabaw. Ito ay pag-ibig, tunay at dalisay. Hindi ko na isinulat sa isip ko ang bawat detalye. Ang mahalaga lang ay ang damdaming bumalot sa amin pareho. Ang paraan ng pagyakap niya na parang natatakot akong mawala,
ang mga bulong niyang puno ng pangako, at ang init ng kanyang presensya na nagpatunay na hindi na ako kailanman nag-iisa. At nang tuluyan naming isinuko ang sarili namin sa isa't isa, ramdam ko ang kabuuan ng aming pagmamahal. Hindi ito basta kasal na itinali ng papel o pangako ng simbahan. Ito ay dalawang pusong nagpasya, na magsama, magmahal, at manatiling tapat hanggang sa dulo. Nakahiga ako sa tabi niya, nakapulupot ang braso niya sa baywang ko. Tahimik lang ang paligid, tanging crackle ng fireplace at mahinang tunog ng hangin sa labas ang maririnig. "Are you okay?" tanong niya, habang hinahaplos ang buhok ko. Ngumiti ako, nakapikit pa rin. "I'm more than okay. I'm happy." "Me too," sagot niya. "At sisiguraduhin kong hindi na magbabago yan." Naramdaman ko ang halik niya sa tuktok ng ulo ko, at doon ko na hinayaan ang sarili kong makatulog, ligtas, payapa, at mahal na mahal. Nagising ako sa banayad na init ng araw na dumaan sa malaking bintana ng silid. Hindi ko agad inunat ang katawan ko. Sa halip, nakiramdam ako, at naroon nga siya. Nakayakap pa rin si Alexander sa akin, mahigpit pero hindi nakakabigat. Para bang buong gabi, tiniyak niyang hindi ako mawawala sa tabi niya. Dahan-dahan kong ipinihit ang ulo ko, at halos mapangiti ako nang makita ko siyang tulog pa. Ang lalaking palaging alerto, laging kontrolado, heto at tahimik na nakapikit, mahina ang hininga, at nakarelax ang mukha. Parang bata, hinaplos ko ng marahan ang pisngi niya gamit ang daliri ko. Mainit, makinis, at doon ko lang naisip, ito na ang asawa ko. Hindi lang sa papel, hindi lang sa mata ng mundo, kundi sa puso ko na rin. Nagmulat siya bigla ng mata, kaya muntik akong umatras. Pero imbes na malamig ang titig, ngumiti lang siya, isang ngiting bihira ko lang makita. "Good morning, wife," mahinang bulong niya. Natawa ako. "Good morning, Mr. CEO. Aniya, saka lalo akong hinayla palapit. Kung laging ganito ang paggising ko, baka hindi na ako magtrabaho." "Hindi pwede," sagot ko agad. "Kung hindi ka magtatrabaho, sino ang magpapatakbo ng kumpanya?" Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha. "Pwede ka naman ang maging dahilan para hindi ko naisipin ang kumpanya." Bigla akong namula. Hindi ako sanay na makarinig ng ganito mula sa kanya. "Stop saying things like that," bulong ko. "Hindi bagay sa'yo." Ngumisi siya, at bago pa ako makapagsalita ulit, hinalikan niya ako sa noo. "Get used to it." Pagbangon namin, sabay kaming nagayos. Simple lang, walang engranding kilos, ako'y nagsuklay ng buhok habang siya na may nagbihis ng casual shirt at pantalon. Nakakatawa dahil sanay ako na laging perpekto ang itsura niya, pero ngayong nakikita ko siyang parang, ordinaryo, lang, mas lalo siyang nagiging totoo sa paningin ko. Pagbaba namin sa kusina, naabutan naming inayos ng house staff ang mesa. May nakahandang pancakes, omelette, prutas, at mainit na kape. "Good morning po, Ma'am Cassandra, Sir Alexander," bati ng isang maid. Ngumiti ako. "Good morning." Tahimik lang si Alexander, pero napansin kong pinagsilbihan niya ako ng juice bago siya kumuha para sa sarili niya. Maliit na bagay, pero ramdam ko ang intensyon. Umupo kami sa magkabila ng mesa. Ako, nakangiti habang kumakain ng pancake. Siya, tahimik pero panay ang tingin sa akin. "May dumi ba ako sa mukha?" tanong ko. Umiling siya. "Wala. I just like watching you eat." "Ang weird mo," sagot ko, natawa. Nagtaas siya ng kilay. "Bakit weird?" "Kasi, seryoso ka palagi. Tapos ngayon, nanunood ka lang habang kumakain ako." "Maybe I'm learning to appreciate simple things." Napangiti ako. Sa loob-loob ko, alam kong unti-unti siyang nagbabago. At kung ako ang dahilan noon, siguro'y maswerte nga ako. Pagkatapos ng agahan, nagyaya siyang lumabas para maglakad-lakad sa hardin. Madyay na pa ang umaga, kaya nakasuot ako ng light jacket.
Siya naman ay simpleng nakakot. Tahimik kaming naglakad sa gilid ng mga rosas na tanim ng hardinero. Paminsan-minsan, dinadampot niya ang mga dahon na nalaglag at inihahagis sa tabi. Naalala mo ba nung unang gabi natin sa Tagaytay? Tanong niya bigla. Napalingon ako. Oo, yung na-stranded tayo. Tumango siya. Doon siguro nagsimula. The moment I realized you're not someone I can ignore. Parang may sumiklab sa dibdib ko. Talaga. Huminto siya at hinarap ako. At ngayong nandito tayo, I'm glad I let you in. Napatitig lang ako sa kanya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kaya ngumiti na lang ako at hinawakan ang kamay niya. Pagbalik namin sa loob, nagdesisyon akong mag-bake ng simpleng cookies. Hindi ako ganoon kagaling, pero gusto kong subukan. Habang nasa kusina ako, dumating siya at nanood. Hindi ko in-expect na marunong kanyan, sabi niya. Hindi rin ako. Sure kung marunong nga ako, sagot ko. Baka masunog pa to. Tahimik siyang lumapit at tumayo sa tabi ko. Let me help. Marunong ka. Hindi. Pero may YouTube. Natawa ako ng malakas. Hindi ko inakala na si Alexander Velasquez, ang malamig at seryosong CEO, ay magbibiro tungkol sa YouTube. Sa huli, natapos namin ang batch ng cookies, medyo uneven, pero masarap pa rin. Habang kumakain kami sa kusina, nagkatinginan kami at sabay na natawa. Para bang iyon na ang pinaka-perpektong araw. Walang gulo, walang kontrabida. Kami lang. Kinagabihan, habang nakahiga kami sa kama, nakapulupot ang braso ko sa kanya. Tahimik ang silid, pero ramdam ko ang tibok ng puso niya. Alexander, bulong ko. Salamat, kasi pinipili mo akong mahalin araw-araw. Hinaplos niya ang buhok ko. Walang araw na hindi kita pipiliin, Cassandra. At doon ko na naramdaman ang luhang damaloy sa mata ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang saya. Minsan, hindi ko pa rin lubos maisip kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng buhay ko. Noon, iniisip ko lang na makakasama ko si Alexander dahil sa kasunduan. Ngayon, ginigising at tinutulugan ko na siya araw-araw, at hindi ko na may imagine ang mga umagang wala siya. Isang simpleng linggo lang, pero ramdam ko ang pagkakaiba. Isang umaga, nagising ako sa amoy ng kape. Hindi ako agad bumangon, nakikinig lang ako sa mahinang tunog ng coffee maker na para bang musika sa katahimikan ng bahay. Nasanay na kasi akong siya ang unang gumigising, kahit paggabi na siyang natutulog dahil sa trabaho. Paglabas ko sa kusina, andoon siya, naka-white shirt at pajama pants, hawak ang tasa ng kape habang nakatayo sa may counter. Good morning, bati niya nang makita ako. Ngumiti ako. Good morning. Nagkakape ka na agad. Tumango siya. I can't function without it. Lumapit ako at kinuha ang tasa niya. Ako muna. Hey, halos natawa siya nang makita akong lumagok ng kalahati ng kape niya. You didn't even make one for yourself. Shared na lang tayo. Sagot ko, sabay ngiti. Umiling siya, pero kinuha niya ulit ang tasa at iniabot sa akin. Fine. Pero dapat ako ang gumawa ng breakfast ngayon. Napataas ang kilay ko. Ikaw. Yes, wife. Me. At sa loob ng ilang minuto, nagmukha siyang hindi CEO kundi isang ordinaryong lalaki sa kusina, nagpiprito ng itlog, nag-aayos ng bread, at paminsan-minsan ay nagrereklamo dahil natalsikan siya ng mantika. Alexander Velasquez, ng isang malaking kumpanya, napaso sa kawali, biro ko. Tinapunan niya ako ng tingin. Don't make fun of your husband. Tawa lang ang naisagot ko. Nang matapos, magkasabay kaming kumain ng simpleng almusal, itlog, toast, at prutas. At sa gitna ng pagkain, nagbibiruan lang kami na para bang wala kaming iniisip na mabibigat na bagay. Hapon, may trabaho pa rin siya, syempre, pero napansin kong mas madalas na siyang naglalaan ng oras para sa akin. Kapag nasa opisina siya, madalas siyang tumatawag kahit saglit lang. Have you eaten lunch?
Iyon ang usual niyang tanong. At minsan, nagugulat ako dahil dumadaan siya sa bahay kahit hindi inaasahan, dala-dala ang paborito kong milk tea. Don't tell anyone, sabi niya minsang nag-abot siya ng cup. CEO na bumibili ng milk tea for his wife. Natawa ako. Secret safe with me. Gabi. Mas gusto kong parte ng araw ang gabi. Dahil dito ko nakikita ang isang Alexander na hindi nakikita ng iba. Isang beses, nanunood kami ng movie sa sala. Ako'y nakahiga sa sofa habang nakapatong ang ulo ko sa hita niya. Tahimik lang siya, pero ramdam kong nakatitig siya sa akin kaysa sa palabas. Hindi mo ba gusto yung movie? Tanong ko. It's fine, sagot niya. But I like watching you more. Namula ako. Stop that. Pero humalaklak lang siya ng mahina at hinaplos ang buhok ko. Mga maliit na bagay. Unti-unti ko ring nadidiscover ang mga bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya. Katulad ng, mahilig pala siyang magbasa ng libro bago matulog. At minsan, kapag nakakatulog ako ng maaga, kinukunan niya ako ng picture gamit ang phone niya. Alexander, reklamo ko isang beses nang makita ko sa gallery ang mukha kong tulog. You're cute, sagot lang niya, na parang wala siyang kasalanan. Ako naman, nahuli niya ring mahilig akong kumain ng midnight snack. Isang gabi, bumaba ako para kumuha ng cookies sa kusina at nadatnan ko siyang nakaupo na doon. I knew it, sabi niya, nakangiti. You sneak out for food. Nagulat ako. Bakit gising ka pa? I was waiting for you. Hindi ko alam kung may inis ba ako o kikiligin. Siguro pareho. Pag-aasaran. Normal na rin ang asaran namin. Minsan, tuwing umaga, tinutokso ko siyang masyado siyang perfectionist. At least one of us has to be, sagot niya lagi. Kapag naman siya, madalas niyang tuksuhin ang boses ko kapag kumakanta ako sa shower. You should record an album. Biro niya minsan, ang pangit kaya ng boses ko, sagot ko, well, I like it. Pagkatapos ng isang linggo habang nakahiga kami sa kama isang gabi, nakatalikod ako sa kanya at nakayakap siya mula sa likod, bigla siyang nagsalita, Cassandra, mahina niyang tawag, yes, Alexander, I never thought marriage could feel like this. Tumingin ako sa kanya, nagulat, like what, like home, para akong natunaw sa sinabi niya, yamakap ako ng mas mahigpit at bumulong, then let's never lose this. Ever, hinagka niya ako sa pisngi, never, at doon ko lang naisip, oo nga, hindi na ito kasal sa papel lang, ito ay buhay na talagang amin, buhay mag-asawa, sa lahat ng paraan. Abangan ang susunod na kabanata, please like, share, subscribe and hit the notification bell.